sa linya na po natin ng komunikasyon. We're very, very honored to have her, Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Yusek Claire, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ito sa programang Bangon Bayang Mahal. Yes, good morning, Ray. Good morning sa lahat na nakikinig sa iyong programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, Yusek Claire. Naku, napakasaya po namin dito. At first time namin kayo makasama dito sa ating programang Bangon Bayang Mahal. We are very, very Salamat. honored. At okay ka naman ba kahapon? Okay naman. Nagmamadali kami. Sabi ko, hindi pwede tayong malate dahil kasama natin si Yusek Claire. Ang problema, mukhang iba yung nasa isip ng sasakyan ko, Yusek. Tuloy-tuloy na po tayo. Alright, sige. Unang tanong namin po ngayong umaga. Reaksyon sa tuluyang pagbasura ng Kamara sa impeachment complaints laban sa Pangulo, Yusek Claire. Una kasi nasisiyahan ng Pangulo na nagampanan naman ng House of Representatives ang kanilang naging mandato at ang proseso ay napatupad nila kung ano yung tamang proseso. At natutuwa naman ng Pangulo na 284 na miyembro ng House of Representatives ang naniniwala sa katotohanan. Pero gayon pa man, ang Pangulo ngayon, alam naman natin, ay tuloy-tuloy sa pagsulong at tuloy-tuloy nagampanan ng kanyang trabaho at tutok siya ngayon sa issue ng pang-ekonomiya para sa bayan. Nabanggit nyo nga po, Yusek Claire, sa botong 284, pabor na i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Ano po ba ang senyalis nito sa suporta at tiwala ng mga mambabatas sa House of Representatives sa kabila ng patuloy na investigasyon sa anomalous flood control projects at iba pang korupsyon? Alam naman natin, at tingin ko naman ay alam din naman nila, na yung mga binabato na mga issue sa Pangulo ay wala talaga silang basihan. Kahit sabihin nila na, kasi ang issue, ba't pinirmahan ng GAA, may mga insertions, wala namang ibang pipirma nun, Ray, kundi ang Pangulo. At tandaan natin, pinangalagaan talaga ng Pangulo yung pondo. Kaya nga in the middle of 2025, nung sona niya, talagang siya na yung nagsabi na mahiya naman kayo. Kasi kailangan ng pangalagaan ng pondo ng bayan. So bakit nila ibabato sa Pangulo yung ganong klaseng kasalanan na pinabayaan mo yung pondo? Hindi nga po pinabayaan dahil pinaimbestigahan po Nakita naman ito ng karamihan po sa miyembro ng House of Representatives. At maraming salamat na doon sila tumingin sa katotohanan, hindi yung mga pansariling interest lamang ng iilan. Well, you mentioned that, Yusek Claire, kasi tanungin ko na rin po, ano po yung reaction niyo sa pahayag ng ibang mambabatas, particular siguro yung mga hindi bumoto o hindi sumuporta sa resolution ng House Committee on Justice na sinasabi premature ang naging resolution ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban sa Pangulo, lalo na sa mga complaint na nanggagaling sa Makabayan Block. Hindi nila maaari masabing premature kasi kung meron talaga sila mga ebidensya, inattach na nila yan sa complaint nila. So, ang nangyayari niyan, at kahit naman sa ibang interviews nila, ang gusto lang mangyari is mag-explain ng Pangulo kahit wala silang ebidensya. Alam mo, Ray, sa sistema natin, sa procedure naman talaga, kung sino yung nagbibintang, ikaw ang magpatunay. Hindi ang Pangulo magpapatunay na hindi siya guilty. Kung sino ang nagbabato ng putik at sino nagpa-file ng complaint at nag-aakusa, nasa kanila yung burden of proof na patunayan yung kanilang bintang. Ang mangyayari sabi, hayaan dapat natin ang Pangulo na siya magpaliwanag. Hindi ganun ang proseso, Ray. Di ba? Kasi nasa ika nga nag-aakusa yung burden ng ika nga to provide proof and evidence dun sa kanilang kino-complain. Tama. Alright. Well, sa prosesong dinaanan po ngayon, Yusek Claire, ng pagbasura sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr., masasabi po ba na umiiral ang mga constitutional laws sa bansa at ano ang senyales na maaring ihatid nito sa mga investors para sa ekonomiya ng ating bansa? Okay. Alright. Sandali lang. Okay. Alright. Medyo put na choppy lang. Ulitin po natin. O sige, go ahead po, Yusek Claire. Oo. Alam naman natin na yung pag-iimbestiga at yung ingay tungkol sa maanumalyang flood control project ay makaka-apekto talaga sa ekonomiya. At sabi na ng Pangulo ay talaga mapagdadaanan ito dahil kung hindi naman na ito dadaanan ngayon at hindi niya ito papaimbestigahan, walang mangyayari. So, sabi niya kahit patamaan ng administrasyon niya, basta ang importante malaman ng tao kung saan napunta ang pondo at malaman ng tao na kumikilos ang gobyerno para labanan ito. Yun ang importante dahil kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ang Pangulong Marcos,
sino ang magpapaimbestiga. Siya lang ang matapang na nagpaimbestiga ng ganito kalawak tungkol sa abuso sa pondo ng bayan. So, dapat makita sana ito ng mga investors na ang Pangulo seryoso, itong administrasyon na ito ay seryoso para sa tuin ang korupsyon, para sa mas magandang environment sa mga investors. At sana, sa susunod na eleksyon, di ba, yung kagaya ng Pangulo, ang mahalal kasi para hindi na mamayagpag yung mga naglulustay at gumagasta ng pondo ng bayan ng pang sarili lamang. Alright. Yusek Claire, ito, kung tatanungin natin ng Pangulo through you, masasabi ba niya na vindicated siya dito sa kanyang paninindigan na wala siyang ginawang mali, wala siyang kasalanan, at he did his mandate and duty as a president sa kabila nito mga complaint na ito? Siguro kung tatanungin natin, hindi naman siguro gagamitin yung word na vindicated. Siguro ang mapasasabi lang naman niya is nanaig ang katatahanan. Nanaig ang katatahanan. Alright. Yusek, on other issues, sasamantalahin ko na ito, pagkakataon na ito. Kamakailan, lumabas sa survey ng Tugon ng Masa, ng Okta Research, na majority ng mga Pilipino ang naniniwala at nagtitiwala na kayang tugunan ng mga ahensya ng gobyerno ang mga suliranin at pangangailangan ng taong bayan. Ano po ang reaction nyo dito at ng Malacanang? Yes, yun naman ang ginagawa ng Pangulo. Yan ang ginagawa ngayon ng mga opisyal ng pamahalaan at yan ang utos ng Pangulo. Iniisa-isa talaga. Kung titignan mo lahat ng mga cabsects natin ngayon, talagang puspusan ng trabaho. At yun lang po talaga ang nais ng Pangulo, maiangat ang buhay ng bawat pamilya ng Pilipino. Dito po mapasok yung laging direktiba ni Pangulo, no, Yusek Claire, yung tinatawag na whole of government approach. Yes, oo. At ngayon, marami talagang programa ang Pangulo at iniisa-isa talaga natin at para ma-explain sa tao. Sa sobrang dami kasi ng programa ng Pangulo, minsan, hindi na rin nakaka-capture, di ba? Kumbaga, nasa RTBM4, nasa RTBM, nasa Radyo Pilipinas, sa PTV4 ang mga programa. But most of them, hindi na nakaka-capture ng iba eh. Di ba? Siguro ng mga mainstream and everything. Kasi, kumbaga, sama rin na lang ang nakikita nila. Pero kung manunod sila, like, sa Radyo Pilipinas, RTBM, mga state-owned, makikita nila pati yung pag-i-interview sa ating mga opisyal, makikita na pati explanation. Na gano'ng kadami ang programa ng Pangulo at ng administration. With that, Yusek Claire, maraming salamat. At unless meron pa ho kayong additional na informasyon at naisipahayag sa ating mga kababayan, go ahead po, Yusek Claire. Opo, sana lang po ang mga kababayan natin, huwag po sila masyado maniwala. Hindi naman masyado. Huwag silang maniwala sa fake news. Hindi ba? Ang dami rate talaga na ang nais lang ay manira sa Pangulo para maiangat yung kanilang pinupuon. Diba? Ang dami ngayon na nagdanais ang Pangulo ay bumaba sa pwesto. At iyan ang mga taong naninira mismo at gumagawa-gawa lang ng kwento laban sa Pangulo. So doon lamang po sila mag-ingat kasi hindi po ito makakatulong sa ekonomiya ng bansa. Hindi po ito makakatulong sa ating mga kababayan na yung iba naniniwala dahil yun lang yung nadidinig. So maging mapanuri lang po tayo sa mga nadidinig nating mga komento or mga nagmamarunong na hindi naman po talaga alam ang katotohanan. Kawawa po ang bansa natin kapag puro fake news peddlers po ang pakikinggan natin. So, mag-ingat po tayo dyan. With that, Yusek Claire, maraming salamat po. It's indeed a privilege and an honor to have you sa ating programa ngayong umagang ito. Maraming salamat po, Yusek Claire. Thank you, Ray. Thank you sa lahat ng ating mga kababayan. Ating pong Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Dito na si Ate Claire. Ate Claire, Ate Corrupt. Nandito